Amen po? Amen. Amen. Okay. Go. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Lord, marami pong salamat sa iyong wika na ito na inyong nabanggit at kami po ay iyong gabayan upang kami po ay maintindihan namin mabuti kung ano po ang ibig sabihin ito sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito at naway maging maayos po ang aming pananaw sa iyong wika. Salamat po, Lord. Po ay aming lahat po ng pasasalamat at papuri ay aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito pong verse na ito ay sinasabi niya na sinabi niya sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Ito po ang ikalawang wika doon po sa last 7 words ng ating Panginoon. Maring lahat po sa inyo ay alam na itong na ang ating Panginoon ay may kasamang dalawang sabi nating magnanakaw o kriminal na kasama niya sa pagkakabayubay sa krus. At sinabi ng isa sa mga magnanakaw, tinuya siya ng isa sa mga salarin na nakabitin at ang sabi, di ba ikaw ang Mesaya? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama na nakapako din sa krus, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yan ang sinabi niya. Kung ikaw man ay pinarurusahan na tulad niya, matuwid lamang na tayo ay parusahan dahil sa ating mga ginawa, sa ating mga kasalanan. Ngunit ang taong ito, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. Amen. Na wala siyang ginawang masama. Ngunit ang taong ito ay naniniwala, itong magnanakaw na ito ay naniniwala kay Jesus, kaya sinabi niyang, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot ang Panginoon sa kanya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Sinasabi po sa John 8:34 na alipin ng kasalanan ang mga nagkakasala. Likas na sa mga tao na ang tao ay makasalanan. Amen. At alam po natin na ang dalawang tao na kriminal na kasama ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay kapwa sila makasalanan, kaya tinanggap nila ang kapurusahan na ito sapagkat alam nilang sila'y totoong mga makasalanan. Amen. At sa palagay ko po, ang sinasabi po sa wika na ito, ang tanging paraan sa pag-aalis ng ating mga kasalanan ay ang magsisi sa ating mga nagawang kasalanan at tanggapin ng buong puso ang ating Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas at ating Panginoon. Makikita po natin dito sa mga magnanakaw na nagsisisi siya at umamin sa kanyang kasalanan ng buong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Alam niya na makatarungan ng parusa sa kanya, pero nakita niya ang isang inosente at matuwid na tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Na kanyang tiniis ang lahat ng pasakit, alipusta at parusa para sa kaligtasan ng mga tao. Kung tayo lamang po ay taos-pusong lalapit at magbabalik loob at hihingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, ay napakagandang pangako at pag-asa mula sa ating Panginoong Hesus at isang tulad na makasalanan na nagkaroon ng itong magnanakaw na ito nagkaroon ng salvation o assurance sa salvation dahil sa taos-puso niyang paghingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan na may kalakip itong pananampalataya.
Amen. So dito po sa ikalawang wika, sa 7th last words ng Panginoon, kanyang ipinamalas ang kanyang grace at pagmamahal sa mga tulad nating mga makasalanan. And remember po na kahit po ano ang ating sitwasyon sa ating buhay, lagi pong nariyan ang ating Panginoon. Amen. Naghihintay lang po siya na tayo ay lumapit sa Kanya upang magkaroon po tayo ng intense relationship sa Kanya. Amen. Sabi nga po sa John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Amen. At tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Amen.